Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ni Ridon versus People na inilabas ng Korte Suprema kahapon. Na itong mga criminal na mga pulis walang ginawa kundi ang magtanim ng mga ebidensya tulad ng droga, baril, patalim at iba pa para pagkaperahan ang kanilang mga biktima. Gawain na yan ng mga tiwaling mga pulis na ang kasabwat nila ay ang mga korap na mga fiscal, judges at mga tiwaling justices ng Court of Appeals. Mantakin mo kahit hindi totoo ang paratang at tanim lang ng mga pulis sa mga banibiktima ay kinakasuhan pa rin ng mga tiwaling mga fiscal sa korte. Kasi takot ang mga fiscal sa mga pulis, kaya kahit tanim lang na droga at baril ay tinutuluyan pa rin file ng fiscal ang information sa korte. Mabuti na lang inapela ng kawawang biktima ang kaso sa Korte Suprema, dahil kinampihan pa ng tiwaling mga fiscal, judge at justices ng Court of Appeals. Maswerte ang biktima dahil matinong justice ng Korte Suprema ang humawak sa kaso. Sa totoo lang walang mga alam sa batas ang mga pulis, ang alam lang nila ay mamiruhisyo sa mga taong bibiktimahin nila at pagkaperahan. May sweldo na sila ng huhulida pa at nagtatanim ng droga at baril para pagkaperahan nila ang kanilang banibiktima. Salot na sa lipunan ang mga pulis. Narito ang buod ng istorya ng kaso. Binigyang diin ng Korte Suprema na ang simpleng paglabag sa mga ordinansa at regulasyon ay hindi sapat para bigyang katwiran ng isang balidong warrantless search at seizure, lalo na kapag ang parusa ay walang kasamang pagkakulong. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Mario Lopez, pinawalang sala ng Supreme Court Second Division si Angelito Ridon ng illegal possession of a firearm. Napag-alaman ng korte na ang baril na nakuha mula sa kanya ay hindi tinatanggap dahil ito ay resulta ng isang iligal na paghahanap at pagsamsam. Si Ridon ay nagmamaneho ng motorsiklo nang utusan siya ng mga pulis na huminto dahil liliko siya sa isang one-way na kalye. Sa halip na huminto ay nag-U-turn si Ridon. Pinilit ni PO3 Limbawan si Ridon at narecover ang isang revolver na walang serial number. Pagkatapos ay inaresto ng mga pulis si Ridon. Hinatulan ng Regional Trial Court si Ridon ng illegal possession of firearm and ammunition, na napatunayan ng prosekusyon na si Ridon ay nagtataglay ng baril na walang lisensya, sa paglabag sa Republic Act No. 10,591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinagtibay ng Court of Appeals ang kanyang paghatol, na nagsasaad na ang walang warrant na paghahanap kay Ridon ay balido bilang bahagi ng isang legal na pag-aresto pagkatapos na tumakbo si Ridon palayo sa mga opisyal ng pulisya. Ang Korte Suprema, gayunpaman, ay nagpasya na ang walang warrant na paghahanap kay Ridon ay hindi wasto. Maaaring payagan ang mga paghahanap at pagsamsam ng walang warrant kung sila ay bahagi ng isang legal na pag-aresto sa ilalim ng Rule 126, Section 13 ng Rules of Court. Gayunpaman, kailangan munang magsagawa ng legal na pag-aresto bago magawa ang isang walang warrant na paghahanap at pag-agaw. Sa kasalukuyang kaso, ang batayan ng mga pulis sa pagtugis kay Ridon ay ang kanyang paglabag sa mga patakaran sa trapiko para sa pagpasok sa isang one-way na kalye. Ang isang paglabag sa trapiko, gayunpaman, ay hindi nangangailangan ng pag-aresto kundi ang pagkumpiska lamang ng lisensya ng pagmamaneho. Kaya naman, anuman ang kasalanan ni Ridon sa pagpasok sa one-way na kalye, hindi siya inaresto nang tugisin siya ng mga pulis. Dahil walang valid na pag-aresto, hindi rin valid ang warrantless search na ginawa kay Ridon. Ipinasya din ng korte na ang walang warrant na paghahanap ay hindi maaaring bigyang katwiran bilang isang stop and frisk na paghahanap, na pinapayagan kapag ang isang pulis ay nakakita ng kahinala o hindi pangkaraniwang pag-uugali. Sinabi ng korte na dapat mayroong dalawa o higit pang makatwirang kahina-hinalang mga pangyayari upang bigyang katwiran ang isang stop and frisk. Sa kasalukuyang kaso, ang pagtatangka ni Ridon na tumakas matapos ma-flag dahil sa pagpasok sa isang one-way na kalye ay hindi nagpapahiwatig na siya ay nagkasala ng pagtatago ng isang ipinagbabawal na bagay.
Ang kanyang pagguhit ng isang bagay mula sa kanyang baywang ay hindi rin maituturing na isang makatwirang kahinahinalang pangyayari, dahil ang mga pulis ay walang nakitang kakaibang umbok o hugis na magtutulak sa kanila na maniwala na ang ibubunot ni Ridon ay isang baril. Dahil ilegal ang paghahanap at pagsamsam kay Ridon, hindi matanggap sa korte ang baril na nasamsam sa kanya. Nang walang ibang natitira pang katibayan, pinawalang sala ng korte si Ridon. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.